Thank you. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. English speaking tabo talaga na. Magandang umaga rin po doon sa mga naka-online. At sa umaga pong ito, muli nandito na naman po tayo sa panibago po nating serye. Sa ating mensahe. Napakaganda po ng mga mensahe na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. At itong November pong ito ang ating tatalakayin ay patungkol sa chosen to bear fruit. Tayo po ay pinili upang mamunga. Magkaroon po tayo ng bunga. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Na tayong lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang sarili po nating tagapagligtas at Diyos ng buhay po natin, dahil tayo po ay dapat laging nakadugtong. Dugtong, hindi lang po nakadikit, nakadugtong. Sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay magiging mabunga. Tama po ba? Amen po ba? At dito po pag-aaralan po natin kung paano po tayo ay pinili ng Diyos upang mamunga, magbunga. Chosen to be like Christ. Hindi ho ba kayo masaya ngayong umaga na sa news, zero COVID na ang Angeles? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa buong Pilipinas, ito naman po yung ating panalangin. 2 taon, hindi po tayo huminto sa ating pananalangin o idinudulog natin sa ating Panginoong Hesus na ang COVID-19 na ito ay mawala na. Amen? At nawala na talaga. Amen po. At yan po yung sinasabi na the name above all names, mas makapangyarihan pa rin ang pangalan ng ating Panginoon sa lahat ng mga pangalan, lalo na yung COVID-19 na yan, wala sinabi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Kaya bilang mga tunay na mga mananampalataya, tunay nating tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Alam po ba ninyo, kapag tunay mong tinanggap ang ating Panginoong Hesus, hindi mo imamak, hindi mo babastusin ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi mo magagawa na yung dati mong buhay ay babalikan mo at hihigitan mo pa yung ginawa mong kasalanan nung una. Napakasakit po kasi na makarinig na may mga mananampalataya o lalo na yung mga tumatayo dito sa likuran ng pulpitong ito na bumabagsak po. Bakit? Dahil nakadikit lang sila sa ating Panginoong Hesus. Dapat nakadugtong ka. Amen po ba? Pag nakadugtong ka po, ang ibig sabihin yan talagang hindi dikit Talagang yung ugat mo, yung balat mo, nakadugtong yan. Tayo hindi lang balat. Yung espiritu po natin. Yung buong pagkatao natin. Nakadugtong dapat po sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, we are chosen to be like Christ. Tayong lahat na tumanggap po sa ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin yan. Chosen to be like Christ. Pwede ho ba tayo sa mandaling manalangin? Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Muli kami po ay nagkatipon-tipon dito sa iyong bahay-sambahan upang purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka, Panginoon. Dahil tunay nga po na tapat kayo. Mabuti kayo sa bawat isa't isa sa amin. Hindi po namin nakita na nagkulang kayo sa amin, Panginoon. Panginoon, within 2 years, Panginoon, na naranasan namin ang pandemic, ang mga lockdown, Panginoon Diyos, yung mga dumaan ng mga circumstances, mga sitwasyon sa aming mga buhay na walan ng trabaho, pero hindi ka namin nakita na nagkulang ka sa iyong mga tunay na anak, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat po. Salamat sa mga buhay, makapangyarihan na salita mo, na lagi naming naririnig, na nagbibigay, Panginoon, ng encouragement po,
Nagbibigay po ito ng katibayan, pagtibay sa aming pananampalataya, Panginoon. At lalo ka pa naming nakikilala. Panginoon, sa umagang ito, ang dalangin po namin na magkaroon pa kami lalo ng kauhawan, Panginoon, ng kagutuman sa iyong salita, Panginoon Diyos. Malaman pa namin yung mga deep secret things ng iyong mga salita, yung mga ibibigay mo po, ipapaliwanag mo, i-reveal mo sa bawat isa't isa sa amin, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po ang mga naririto sa loob ng iyong sanktuaryo. Even yung mga nasa kanilang mga tahanan, na mga nanonood na naka-online, Panginoon Diyos. Yung mga first time na makapanood nito, Panginoon, ang dalangin po namin, kayo po ang kumilos sa kanilang mga puso, Panginoon. Kayo po yung kumilos sa bawat puso po namin. Panginoon, binubuksan po namin ang mga puso't isipan namin sa iyong mga salita, Panginoon. Kung kami man po ay masasaktan, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita, o kami ay nare-rebuke, Panginoon, alam po namin ito ay pagtuturo mo, pagdidisiplina mo, at meron kang gustong baguhin sa bawat isa't isa sa amin, sa aming mga pagkatao, Panginoon. Lord, kung ano man po yung mga kasalanan na humahadlang upang hindi ka namin mapuri ng lubusan, ngayon pa lang, in the mighty name of Jesus, amin po, Panginoon Diyos, dinudurog, winawasak, Panginoon Diyos, ang mga hadlang na ito, ang mga kasalanan na ito, Panginoon Diyos. Panginoon, hayaan mo po na ang aming tenga, ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, ay handang tumanggap ng iyong banal, makapangyarihan at buhay na salita sa umagang ito. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong pag-iingat sa lahat ng mga dumalo dito, Panginoon Diyos, na pumunta, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Panginoon, lukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. At ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang manguna sa akin. Ang salita mo ang siyang maging salita ko, Panginoon Diyos. At ang pangalan mo lang ang siyang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito. Ang pangalan mo lang ang siyang itataas namin sa bahay-sambahan na ito. Ang pangalan mo lang ang itataas ng bawat isa't isa sa kanilang mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala mo sa umagang ito. Salamat po. Amin pong ibinibigay ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung para sa ating Panginoon. Chosen to be like Christ. Pinili po tayo upang maging katulad, kamukha ng ating Panginoong Jesus. Bakit po kaya tayo pinili? Ano ho ba yung trabaho na iniatang sa atin? Ano ho ba yung mga responsibilidad na meron tayo ngayon bilang mga tunay na mananampalataya? Yung mga nakaraan po nating mga mensahe, napakaganda po. Ano po? Ano ho ba yung yung una po, yung October. Ano po yun? Ano po? Wala na yata alala? Ano po yung una? Tayo po ay anak ng Diyos. Ano po? Yung pangalawa? Kaibigan ng Diyos. Pangatlo, sundalo tayo ng Diyos. Pang-apat, ano po? Ambassador. Yung ambassador po, ano po yung kanyang trabaho? Para magdala po ng reconciliation, para po i-reconcile natin o dalhin po natin ang mabuting balita sa mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon, sa mga mahal natin sa buhay. Ano po? Para ma-reconcile, para makilala nila ang ating Panginoon. Panghuli po, ano po? Tayo po kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, tayong lahat dapat alam po natin yan. Yun lang maging anak ka ng isang buhay na Diyos, napakabigat na po niya. Hindi po basta-basta. Amen po ba? Kaya dapat
reviewin po natin yan. Ano po? Ngayon naman po, itong month of November, napakaganda. Chosen to be like Christ. Ano ho ba ang sinasabi ng John chapter 15, verse 16? You did not choose me, sabi po dyan, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Hindi po tayo ang pumili. Ano po? You did not choose me, sabi. Hindi mo pinili. Hindi mo pinili si Kristo. Tayo ang pinili niya. Ano po? Siya po yung pumili sa atin. Ano po ang sinasabi dito? Pinili niya tayo, ano po? Para ano? At appointed, hinirang. Ano po? Hindi ka lang pinili, hinirang ka. Para ano? You might bear fruit. Para ikaw ay mamunga. Anong klaseng bunga po ito na sinasabi? Fruit that will last. Kanina po sinasabi ko, dapat tayo talaga ay nakadugtong, hindi nakadikit lang sa puno. Para po tayo ay mamunga noong sinasabi po dito, that will last, yung mananatili. Ano ba itong mga bungang ito na mananatili? Alam po ba ninyo? Kapag ginawa lang natin yung ating responsibilidad, yung assignment po natin bilang mga ambassador, o child, o soldier, o kaibigan, o kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos na kung sino ikaw, mapupuno po tayong lahat dito. Ano po yung napansin ninyo sa mga upuan natin ngayon? Wala na po yung mga harang. Ano po? Makakaupo na po tayo ng malaya. Makakaupo na po tayo ng dikit ng katulad ng dati. Kung ginagawa po natin yung ating responsibilidad, mapupuno po lahat yan. Alam ho ba ninyo, nung nakaraang Sabado, nung magkaroon tayo ng water baptism, kung ilan lahat ang mga na water baptism, na baptize po? 170 po. Isang kongregasyon na po yan. Sino po ang nagagalak? First time po sa history ng Calvary Temple, 170 po. Puro, yung dito lang po. Ano po? Hindi ho ba kayo nagagalak sa ating Panginoon? Kayong mga nag-invite, kayong mga ginawa po ninyo, yung assignment po ninyo, bilang ambassador, bilang anak ng Diyos, kung ano ang sinasabi ng Diyos, mga bunga po, yan na mananatili. Ito po, bear fruit. Mananatili. Paano mananatili? Dapat nadi-disciple po natin yan ayon sa salita ng Diyos para manatili yan. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng bunga ng mga kaluluwa. Kung paano po yung nag-share sa inyo, sa atin, ng salita ng Diyos, sila po yung bunga. Kayo po yung bunga nila na nananatili ngayon. Amen po ba? Bear fruit that will last. At kung kayo naman po, gagawin natin yung ating mga responsibilidad, mamumunga rin po tayo. Yun po yung gustong-gusto ng ating Panginoon, na makita po sa bawat isa't isa sa atin. Marami pa po tayong dapat gawin, lalo na po sa mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Pag po tayong manatili na kontento na po tayo na tayo lang mag-asawa o yung mga anak natin, paano po yung mga kapatid natin? Paano po yung mga pinsan, mga tito, tita natin, mga kaibigan po natin na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos? Dapat po mamunga tayo. Amen po ba? Kaya dito po sinasabi dito, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. In my name, kanino po pangalan? Kay Jesus. Para ano po? The Father will give you. Ano man po yung hingin natin kapag tayo po ay namumunga. Ano po? Ano man yung hingin mo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ipagkakaloob ng ating Ama. Maliwanag po ba?
Kaya nga po, dapat gawin na po natin. Alam ko po ginagawa natin. Huwag lang po tayong sumuko. Kung nakikita mo na parang wala lang sa kanya, parang hindi siya nagre-response, hindi po pwedeng walang nangyayari sa kaloob-looban noong sinisiran mo yan. Pagpatuloy ka lang, kapatid. Ipanalangin mo lang siya. Ano pa po? Dapat nakikita po sa atin yung bunga ng banal na espiritu. Ano ba yung bunga ng banal na espiritu? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ano po? Dapat nandyan po sa atin yan. Nakikita po sa atin. Amen po ba? Ito po yung mga bunga na dapat hindi nawawala sa atin. Dapat kompleto po yan. Ano ho ba ito yung sinasabi rin ng John 15:8? This is to my Father's glory, that you bear much fruit. Hindi lang po sinabing fruit, much, marami, sagana, showing yourselves to be my disciples. Amen? Ano ba ang ginawa ni Kristo nung nandito siya sa lupa? Nung nasa katawang tao po siya, hindi ba inihayag niya, ipinahayag niya kahit saan siya pumunta, yung mabuting balita? Kaya marami ang tumatanggap. Amen po ba? Kaya ano po ang sinasabi dito? Showing yourselves to be my disciples. Magiging disipulo po tayo. Disipulo tayo ng ating Panginoong Hesus kapag yun po ang ating ginagawa. Amen. To spread the gospel. Ano po? Kaya, chosen to be like Christ. Ano ba ang sinasabi ng Romans chapter 8:29? For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son will be the firstborn among many brothers and sisters. Sapagkat sa mula pa, nung umpisa pa po, wala pa ang lahat. Alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Ito po yung sinasabi na yung alam na ng Diyos noong una kung sino yung sa Kanya. Meron po magtatanong yan. Bakit hindi niya gawin lahat? Alam po ninyo, tayong lahat, 7 billion mahigit ang tao sa buong mundo. Binigyan niya po tayong lahat ng free will. Yung free will na yan, hanggang ngayon po, hindi niya nilalapastangan. Hindi niya po ginagamit yung kapangyarihan niya para sumunod ang tao. Ang gusto kasi ng Diyos, ano po, kusa, may kagalakan, nagmumula sa kanyang puso kapag tinanggap niya ang ating Panginoong Hesus. Hindi yung napipilitan siya. Kayo ho ba, pinilit kayo? Noong po bang i-share sa inyo ang salita ng Diyos? At sinabi noong nag-share sa inyo, gusto mo bang tanggapin? O sinabi niya ba, tanggapin mo no? Pag hindi mo tinanggap si Jesus, babariling kita. May nagsabi ho ba sa inyo noon? Hindi po, wala. Ano po ang sinabi? Gusto ba mong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang sarili mong tagapagligtas? It is your decision na. Yun po yung free will. Free will is to decide kung ano po yung tama at mali. Kung ano po yung gusto mo at ayaw mo. At kayo na naririto at kayong mga nakakarinig po ng mensaheng ito, pinili ninyo ngayon na linggong ito na makinig sa salita ng Diyos. Pinili ninyo na tanggapin ninyo ang ating Panginoong Hesus bilang sarili ninyong tagapagligtas. At ngayon po nararanasan ninyo kung paano yung pagpili sa inyo ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Kaya po naririto tayo. Kaya sabi dito, to be like His Son. Pag-aralan na lang po ninyo, pagmuni-munihan ninyo ang ating Panginoong Hesus. Nung naririto siya, basahin po ninyo ang salita ng Diyos. Ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo nung naririto siya? Para maging katulad niya tayong mga tunay niyang mga anak, mananampalataya, tayong mga naniniwala sa salita ng Diyos. Ano po yung kanyang ginawa?
Bakit ganito yung kasidhi na tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo? Alam po ninyo, hindi naman mabigat kung tutuusin. Nagiging mabigat lang yan dahil ayaw lang natin sumunod doon sa kanyang mga pinag-uutos. Wala pong pinag-iba yan sa mga utos ng ating mga magulang. Kapag tayo ay inuutusan, di ba? Nagiging mabigat lang ang mga utos ng mga magulang natin kapag ayaw lang nating sumunod. Tama po ba? Magiging magaan yan yung pagsunod mo sa pinag-uutos ng mga magulang natin, kapag meron kang masayang puso. Ganyan din po sa ating Panginoong Hesukristo. Napakagaan po, napakasaya po ang maglingkod sa ating Panginoon. Napakasaya po yung sundin mo ang salita ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa iyong pagkatao at nagbibigay ng pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya. Ito po yung sinasabi rito. So that His Son will be ang sabi po dito, for God knew His people in advance. Alam na niya po kung sino. Tayong lahat, yung mga nakikinig, nanonood, alam po ng ating Panginoong Hesus. Napakasaya po ng ating Panginoon. Napakarami ng mga anghel na nagsaya sa langit nung tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niya po. At ang gusto niya ngayon ay manatili tayo at gawin po natin kung ano yung iniatang sa atin na responsibilidad to share the gospel. To share His love. Amen po. So that His Son will be the firstborn among many brothers and sisters. Ano po yung ibig sabihin ng firstborn dito? Hindi. Yung pong nabuhay siya muli at nagkatawaan at muli siyang nagkaroon ng katawan. Yung katawan na yon ay incorruptible. Hindi na po nagkakasakit. Hindi na matutunaw. Hindi na uuurin. Ano po? Kaya nga noong nag-resurrect po siya, hindi ba nung na pumasok pa siya, tumagos siya, hindi dumaan ng pinto, tumagos sa pader. Tayo rin po, magiging ganyan din po tayo kapag tayo po ay nanatili sa ating Panginoong Hesukristo. Pag nakasama na po natin, itong mga katawan na ito, yung pinagaganda po natin, yung po natin, inaalagaan po natin, yan doon, hindi na po natin aalagaan. Yung ipinagkaloob ng ating Diyos, na katawan na hindi na nasisira, hindi na nabubulok, yan ang magiging katawan. Sino pong excited? Napakasarap po yun, no? Maglalaro tayo, tapos, magbabanggahan tayo, diretso pala. Walang tutomba. Imagine po ninyo yun. Napakasarap po. Ito po yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ano pa po yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 23? Now, may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ano po yung sabi? Now may the God of peace Himself sanctify you completely. Sanctify, linisin. Hindi po 50%, hindi po 80%, hindi 99%, kung hindi 100%. Ano po sinasabi? Your whole spirit, yung pagkatao mo, soul. Yung soul po natin, ito po yung emotion natin, yung nagdidesisyon. Yung nakakadama. Yung katawan po natin, ito po, yung body. Complete, sabi po dyan, be kept blameless. Dahil po yung espiritu natin, ito po kasi yung namatay. Ito po yung nawalay nung magkasala po ang ating mga ninuno, sila Eva at Adan. Kaya nung ma-born again po tayo, ang na-born again po sa atin, hindi po yung kaluluwa natin. Kung hindi po yung espiritu na nasa atin. Yung espiritu na pinagkaloob ng Diyos noong lalangin po tayo sa wangis niya. Yung hininga niya. Kaya pag namatay po tayo, ang isang tao, ang espiritu kaagad bumabalik yan. Kanino?
tungkol sa kanyang Creator. And kaluluwa po natin, yan po yung maano po yan, mabibigyan po ng hatol. Yung katawan naman po natin, ito po, maiiwan po yan, babalik yan sa lupa. Be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya ito po, bakit tayo pinili? Kaya nga po kanina sa bungad ko, ang sabi ko po, dapat hindi natin namamak, hindi natin nababastos talaga ang pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Dahil isa man sa atin na gumawa po, itong naririto, even yung mga nanonood sa mga kanilang mga tahanan, meron pong gumawa sa atin na napakasama o kasalanan na dapat hindi na natin ginawa at nalaman ng mga tao, ikaw pala ay born again. Tiga Calvary yan. Ala na yaman palang penaliwa kaya katamo. Yapin, ing sasabihan ng born again. Yapin, dem binayo na ning Diyos yan. Nakukuha po ninyo yung ibig ko sabihin? Kapag tayo mismo, tayong mga born again na, tayong nakakilala na sa ating Panginoong Yesus, gumagawa tayo ng hayagan ng mali at alam natin ang mali na yan, minamak mo, binabastos mo ang Diyos, ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Tapos, nadadamay pa ang kabuuan ng mga mananampalataya. Mga pangalan ng church, tiga Calvary yan. Gusto ko ba ninyo yun ang naririnig ng mga natin na sinasabi ng mga tao? O gusto nating marinig, ayan, kanita, mature ugali yan. Ngini, lawen me. Kasalesya na biye. Mag-umpisa niya may born again niya. Masasabi pa nila, pwede kayang subukan mo naman. Pwede ko kayang tuki kaya. Dapat ganun yung naririnig po natin. Nag-glorify ang Father, ang ating Panginoong Yesus. Hindi po yung minamak natin. Amen po ba? Dapat mabigyan po ng kabigatan ito sa atin. Malulungkot ko po kapag nakakarinig po ako ng ganyan, nakakabalita po ako. Lalong-lalo na yung mga tumatayo sa likuran ng pulpito. For how many years kilala nila ang Diyos? Alam nila kung ano yung mga kautusan ng Diyos. Alam nila kung ano yung kinamumuhian ng Diyos na kasalanan. Bakit nila nagawa yon? You are chosen to be like Christ. Dapat lagi ka nakadugtong. Kaya nga po, now may the God of peace Himself sanctify you completely. And may your whole spirit and soul and body be kept. Sabi po dyan, be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Paano po natin mapapanatilihan na blameless ang ating sarili? Tayo ho ba ay dapat magkaroon na ng halaw? Maging santo na po tayo? Hindi na tayo makikisama sa mga kaibigan ba natin na mga unbeliever? Ganun ho ba yon? Hindi. Para maging blameless ka, dapat lagi ka nakadugtong. Ang ibig sabihin, lagi mong pagmuni-munihan ang salita ng Diyos. Iukit mo ng malalim sa puso mo at sa utak po natin ang salita ng Diyos. Hindi lang yung isulat mo, kung hindi iukit mo ng malalim sa puso mo at sa kaisipan mo. Kapag nakaukit ng malalim yan, hindi mabubura yan. Amen po. Kaya napaka-importante rin po kung ano yung meron tayo sa ating kalooban. Sa Matthew chapter 23 verse 27, 28, woe to you, teachers of the law, sabi po ng ating Panginoon, and Pharisees, you hypocrites, you are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. Kung sa atin po sasabihin ito ng Panginoon, ano kaya ang reaksyon natin? Woe to you! Kaawa-awa ka.
Kahabag-habag ka, kayong mga guro ng ng kautusan. Yung mga Pharisees po dito, mga Sadducees, yan po ang po niyan, pinag-aralan nila ang kautusan po. Master po nila. Pero ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanila? Baluyulamo rin. Alam lang ninyo yan. Pinag-aralan lang ninyo. Pero hindi ninyo ipinamumuhay. Kaya katulad kayo ng mga nicho. Ngayon, dumaan na po yung November 1st. Pumunta na kayo sa sementeryo. Hindi ba napakalinis ng mga nicho ngayon sa labas? Mapuputi sila. Nilinis nila. Pero ano ang laman niyan sa loob kung bubuksan mo? Hindi ba mga nabubulok na buto? Mabaho ang amoy? Inuuod? Ganyan kayo, sabi ng ating Panginoon sa mga Pariseo, mga teachers of the law. Dito sa Calvary Temple, walang ganyan. Walang hipokrito. Dahil tayo pong lahat ay nilinis na ng salita ng Diyos. John 15:3. Amen. Kaya ano pa po ang sabi niya? Which look like beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. Lahat ng marurumi. Verse 28, in the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. Pwede po tayong magsuot ng magagandang damit dahil ang tao tumitingin po yan sa panlabas. 99.9% ang tao tumitingin sa panlabas. Pero ang Diyos tumitingin kung ano ang nasa puso mo. Kaya wala po tayong pwedeng itago, ilihim sa Diyos. Ibubunyag niya po lahat yan. Kaya habang hindi niya pa binubunyag, pagsisihan mo na yan. Tanggalin mo na yan sa buhay mo. Huwag mong hintayin na ang Diyos ang magbubulgar niyan, ang magsisiwalat niyan. Dahil kapag ang Diyos ang nagbulgar niyan, masasaktan ka, sasabihin ko sa iyo. Masakit ang mangyayari. Kaya binibigyan pa tayo, binibigyan pa kayo ng Diyos ng chances para baguhin mo, para suriin mo yung sarili mo. Ako ba ito? Na napakaganda ko sa labas? Kung magbihis, napakaganda. Pumupunta sa church, pero ang laman ng puso't isipan ko, puro marurumi. Ganito ho ba tayo? Sabi ko kanina, ang mga tiga Calvary Temple, wala ni isa na ganito. Tayo pong lahat ay malinis ang puso po natin. Kung ano yung inner being po natin. Napaka-importante po kung ano yung nasa kaloob-looban natin, yung nasa loob po natin, yung pagkatao po natin. Kaya nga kung ganito po, alam natin, kung binibigyan natin ng importansya ang Diyos doon sa kaloob-looban, hindi natin mamamak, hindi natin mababastos ang ating Panginoon. Talagang bibigyan mo ng kahalagahan ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, dito sa 28, in the same way on the outside, sana hindi lang po tayo maganda sa labas, kung hindi 100% yung pagkatao natin dito na nasa loob ay maganda rin po. Amen po. Ano pa po ang sinasabi? Sa Romans chapter 7:22, yung inner being natin. For in my inner being I delight in God's law. For in my inner being, dapat yung pagkatao po natin, hindi tayo nasisiyahan. Saan? Doon sa pagpa-Facebook, paglalaro ng mga games. Hindi yan. Dapat nasisihan tayo kapag dinampot mo, kinuha mo ang Bible, binabasa mo ang salita ng Diyos, tuwang-tuwa ka. Bakit? Dahil kasama mo, nakakasama mo, nararanasan mo, nadadama mo ang banal na Espiritu na kumikilos sa iyo. At kapag nananalangin ka, damang-dama mo, nakausap mo ang Ama.
na nagbibigay sa iyo ng lahat. Kung may anong meron ka. Dapat ito po, I delight, sabi po, I delight in God's law. 2 Corinthians chapter 4, verse 16, so we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Yung inner being po natin, paano nare-renew yan? Dahil sa salita ng Diyos. Amen po. For how many months na pa po? Lagi nating naririnig. Lagi ninyo naririnig sa likuran ng pulpitong ito. Dapat, do not let this book of the law depart from your mouth. Ano po? Meditate it day and night. Pagbulay-bulayan po natin. Ito po yung sinasabi dito. Para yung inner being mo, lalo niyang magustuhan, lalo niyang mahalin, lalo niyang nasain ang salita ng Diyos. At kahit na inaantok ka kapag sinabi ng banal na Espiritu na magbasa ka, sabik na sabik ka pa, tuwang-tuwa ka pa. Kahit madaling araw ginising ka, ang sabi ng banal na Espiritu, manalangin ka. Talagang masaya ang buong katawan mo. Natatayo ka at mananalangin ka. Pupurihin mo, sasambahin mo ang ating Panginoon. Napakasarap po kung ganito. Sabi ng 2 Corinthians 4:16, we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Ephesians chapter 3, verse 16, 17, I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Amen. Idinadalangin ko, sabi niya, kung sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Amen? Kaya nga po, pinili tayo ng Diyos, ni Kristo, para maging katulad niya po. Number 1, free us from condemnation. Para palayain po tayo o malaya na tayo sa anumang kahatulan. Romans 8:1, ito po, verse na ito, every Sunday, naririnig po natin, nababasa po natin. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk, sabi po niya, according to the flesh, but according to the Spirit. Wala na pong, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga tao nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Bakit po? Dahil tayo po ay bago nang nilalang. 2 Corinthians 5:17. Yung bagong pagkatao po natin, naririto na. Siya na po yung ipinamumuhay natin. Amen. Amen po ba? Kaya nga po, hindi na natin dapat sinasabi yung, kasi makanyang kami, lahi kaming makanyan kaya makanyang ko Ingkay. Dapat hindi na po yung ganun. Kahit na anong sabihin ni Satanas at yung mga kampo niyang demonyo na ikaw ay makasalanan pa rin. Ikaw, ngayong nasa loob ka ng church kanina, bago ka pumunta ng Calvary, anong ginawa mo? Nagalit ka pa lang. Nagdabog ka pa lang, inutusan ka ng nanay mo, ng tatay mo, hindi mo kaagad sinunod dapat, yan po ay ibinabalik natin kay Satanas. Ikaw, Satanas, ikaw na ang matagal ka nang nakakondemn. Anak na ako ng buhay na Diyos. Dapat i-declare mo, sabihin mo sa Kanya. Amen po ba? Ka magparugo-rugo ka, Satanas. Mo sasabihan, Satanas, balo mo rugo, anak na ako ng Ginoo. Hindi po ganyan. Satanas, alam mo, anak na ako ng Diyos. At wala ka na rin kapangyarihan sa akin. At yung mga sinasabi mong negative sa akin, wala na yan.
Wala na yan. Bakit? Dahil nilinis na ako ng dugo ng aking Panginoong Jesucristo. Dahil ako ay ginawa na niyang matuwid sa harapan ng Ama. Amen po ba? Kaya ganyan po, napaka-importante. Lagi namin sinasabi sa inyo, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos para pag umaatake yung mga kalaban po natin, si Satanas at yung mga kampunyang mga demonyong yan, kayang-kaya po natin silang patumbahin. Ano ba ang binigay ng Diyos sa atin? Anong meron tayo sa Luke chapter 10 verse 19? Ano pong meron tayo? Authority to trample on snake and scorpion and to overcome all the power of the enemy and nothing will harm us. Nothing will harm you. Pinaniniwalaan ho ba ninyo yun? Yan po yung binigay sa atin ng authority. Dapat alam po natin. Ano pa? Meron yung mga sandata natin. May divine power to demolish strongholds. Arguments, lofty opinions. Nakukuha po natin. Nauunawaan ho ba natin? Yan po yung meron tayo. Kaya nga po, tayo ay katulad ni Kristo. Pinili niya nga tayo. Kung anong meron si Kristo, meron po tayo. Amen. Kaya nga po na ituturo namin ngayon, pag merong nagpapanalangin sa inyo na may karamdaman, hindi na ninyo dapat tawagin pa ang mga pastor o mga elders. Kayong mismo, pwede po ninyong ipagdasal, ipanalangin yung may karamdaman. Dahil yung Espiritu na yung nagbuhay po sa ating Panginoong Hesukristo, ano po, yung kapangyarihan na yan, na meron kami, ay parehas lang po doon sa Espiritu nasa sa inyo. Yung banal na Espiritu. Kaya meron po kayong kakayahan ngayon na ipag-pray ninyo. Yung pong may karamdaman, na may pananampalataya kayo. Ang Diyos po ang gagawa nun. Hindi po kayo ang magpapagaling. Kayo po ay gagamitin lang ng ating Panginoong Jesus. Para ano? Para kapag gumaling yun, hindi mo sasabihin na ako ang nagpagaling yan. Kung hindi, magbibigay ng glory yan sa Ama. Dahil ginawa mo yung pinagagawa niya. Amen po ba? Ito po, free from condemnation. Sa Hebrews chapter 4 verse 15, 16, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way. But sabi po dito, we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of trouble. Meron po tayong high priest. Sino po yung high priest na ito? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niya po kung ano yung nangyayari. Nadadama rin niya po kung ano yung nadarama po natin. Ano yung masakit sa atin. Ano yung mga problema. Ano yung mga tukso na dumaraan po sa atin. Alam niya po yan. Nadarama niya po yan. Kaya nga po dito, ano sabi? But we have one who has been tempted. Naranasan na niya po lahat yan. Kaya nga tayo ay dapat maging katulad ni Kristo. Hindi sumuko si Kristo. Pinagtagumpayan niya po lahat yan. Na kahit na sinasabi ng kaaway sa atin, hindi ka magtatagumpay, huwag mong tatanggapin yan. Ikaw ang hindi nagtagumpay. Kami, matagumpay kami. We are victorious. We are more than conqueror. Greater is He that is within us. Dapat yun po ang alam natin. Amen po ba? Kaya nga po, yung ating paglapit sa ating Panginoon, buong-buo po yung ating puso, kalooban yung isip po natin, na alam natin, meron tayong isang Diyos na sasagot, na darama niya yung ating mga nadarama po, yung ating mga pinagdaraanan. Pangalawa po, receive and live by His Holy Spirit. Tinanggap natin at dapat mabuhay tayo sa banal na Espiritu. Romans chapter 8 verse 11, 14, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you,
yung sinasabi ko po sa inyo. Kung yung banal na Espiritu, yung Espiritu na nagbuhay po sa ating Panginoong Jesus. Alam ho ba ninyo, noong nasa libingan ang ating Panginoon, akala kasi ni Satanas, nagtagumpay na sila. Yung bang nakapanood na ho ba kayo ng mga superheroes? Yung bang nasa ilalim siya tapos lahat ng mga kalaban nasa itaas? Ano po, pagkatas nung tumayo siya, anong tawag nito? Sumabog po, hiwa-hiwalay sila. Ang ating Panginoong Jesus, nung binuhay po siya, nung nabuhay siya muli, ano po, ganyan po akala ng mga demonyo at ni Satanas. Nanalo na sila. Tinakpan po nila, nilukuban nila ang ating Panginoon. Mete nakakumabiya ka niyan, sabi po siguro nila. Pero noong nabuhay ang ating Panginoon, misal bagla, nepo, pulayan la, na Satanas, iyapinay nga manwan ko, ana, may sambot na. Kaya nga po yung Espiritu na yun, tandaan ninyo, nasa sa inyo rin po, nasa sa atin din po. Ang kailangan lang po natin kasi, ipamuhay natin, magmanifest yan. Makita mo sa sarili mo. Dapat maniwala ka, manampalataya ka, na yung mga salita ng Diyos ay buhay. Amen po. The Word of God, is alive. Amen. Buhay po yan. Buhay na buhay. Kung hindi buhay ang salita ng Diyos, wala po tayong lahat dito. Buhay ang Diyos, ang salita ng Diyos, kaya naririto po tayong lahat. Tumimo po yan sa buhay po natin. May nangyari. Amen? Kaya nga po, sabi dito, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh, to live according to it. Ano po yung obligasyon po natin? To live according to it. To live according, saan po? Doon sa banal na Espiritu na nasa sa atin po. Yun po yung dapat nating malaman. Yun po yung obligasyon po natin. Ano po? To live according to the Spirit. Sa banal na Espiritu. Amen? Verse 13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Ang mga anak lang po ng Diyos ay yung mga tumanggap sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya. At yung namumuhay ayon sa banal na Espiritu. Amen po ba? Pangatlo po, bakit tayo ay pinili upang magiging katulad po ng ating Panginoong Hesukristo? Unburden us from the curse of the law. Tayo po ay malaya na sa sumpa ng kautusan. Amen? Galatians chapter 3 verse 13, 14, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curse everyone who is hung on a cross. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. He redeemed us. Tinubos niya po tayo para ano? Para maranasan din po natin kung ano yung ipinangako ng ating Panginoon kay Amang Abraham. Lahat ng blessings na yan. Ano po? Kaya tinubos tayo. Kayo po ng mga nagsanlana. Kapag sinanla ninyo yung isang bagay, kapag tinubos ninyo, hindi ba may kasiyahan sa inyo na babalik uli yan? Mapapasa inyo lahat uli yung isinanla ninyo? Tayo hindi lang ganyan Tinubos tayo. Papaano? Sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga po niyan. Iya po gagawan biro-biro. Kaya dapat wala man tayong karapatan na mag-backslide Amen po ba? Kung pag-aaralan mo, kung unawain mo ang salitahan ng Diyos.
wala tayong karapatan para mag-backslide. Para sabihin mo, Ginoo, mag-umpisa niya, may born again ko, makanyanin biya ko. Kaya ka, makanyan. Kasi may tatanggapan, hindi mo inuunawa ang salita ng Diyos. Unawain po natin. Sa pamamagitan na yung pananampalataya po natin. Kaya tumatatag po yung pananampalataya natin. Dahil dyan sa mga pagsubok na yan eh. Pagkatapos, i-apply mo yung salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga wala na tayo sa sumpa. Tandaan po natin, sabi niya, niredeem po tayo, tinubos tayo ng ating Panginoong Jesus para yung blessing na ibinigay kay Abraham, kay amang Abraham, tayong mga hentil. Hindi tayo Hudyo, hentil po tayo, ay maranasan din po natin yung blessing na yan. Kaya ngayon po, nararanasan natin yung mga blessing na yan. Amen? Yung buhay na walang hanggan, yung masagana po yung ating pamumuhay. Tayo po ay protektado ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Pang-apat po, identify ourselves in Christ. Dapat kilalanin mo, dapat alam mo sa sarili mo, na ikaw ay para kay Kristo. Dapat ikaw ay namumuhay para kay Kristo. Kaya nga, Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Doon pa lang sa huling sentence po, ano po ang sabi doon? I live by faith, nabubuhay ako sa pananampalataya in the Son of God. Sa anak po ng Diyos. Sino yung anak niya? Ang ating Panginoong Hesukristo, who loved me. Past tense, minahal niya ako. Sino yung umibig, nagmahal po sa atin? Ang ating Panginoong Jesus. And gave Himself for me, for you, for all of us. Mahal po ng Diyos ang lahat ng tao. Pero dapat ang tao siya ang magdesisyon, hindi niya pinipilit. Sabi ko nga kanina, ang gusto makita po ng ating Ama, yung bang bukal sa loob mo, yung pagtanggap mo sa Kanya. Alam po ninyo yun? Yung bang, nung tanggapin mo ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili mong tagapagligtas, yung bang umiiyak ka sa kasiyahan, tutulo ka luwa, tutulo ka sipon, mangulisak ka, paano damang-dama mo yung pagmamahal ng Diyos, yung pagyakap niya sa iyo nung tanggapin mo siya. Nung tanggapin ka niya, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Mga kapatid, mahal po tayo ng ating Panginoon. Sana po magdesisyon kayo. Sana po wag ninyo pong iwaksi. Wag ninyong iwalang bahala ang naririnig po ninyo. Kayong mga nasa online. Kayong mga first time po na nakakarinig nito. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. Yung mga mahal natin sa buhay, mahal na mahal ng ating Panginoon po yan. Identify ourselves in Christ. Kung paano si Kristo. Kung paano siya nung naririto po siya. Paano niya inibig. Nung ibinigay niya ang kanyang buhay. Nung mapako po siya sa krus. Dapat makita po natin yan. Paano ba yung pagmamahal niya? Unconditional. Magagawa lang po natin na magmahal ng unconditional kung si Kristo ay nasa sa atin. Pwede natin patawarin po yung mga nagkasala sa atin kahit na masakit pa yan. Alam po ba ninyo yung patotoo po ng anak ni yung pinaka-senior pastor po ng CCF? Yung bang ni-rape siya? Ng ilang kalalakihan? Pero dumating sa kanila yung nanghina sila. Pero lumapit pa rin sila sa ating Panginoon. Naging matatag sila. Pinatawad po nung anak po, nung senior pastor ng CCF, yung gumawa ng mga kasamaan sa kanya. Ito po yung pag-ibig, pagtunay na nasa sa atin po yung pag-ibig. Yung hindi natin pwedeng magawa bilang tao, magagawa po natin yan kung paano nagawa ng ating Panginoon. Dinidisiplina po tayo ng ating Panginoon. Tayo pong lahat nakakaranas ng pagdidisiplina. Tandaan po ninyo,
Iba po yung conviction sa condemnation. Yung conviction po, ito po yung banal na Espiritu, sinasabi niya sa iyo, oh, mali yung ginagawa mo. Hindi tama yung ginagawa mo. Ang condemnation po, ganito, oh, makasalanan ka, katsura mo ugali, makanyang ka. Yun po ang sabi ni Satanas. Pero ang banal na Espiritu ang sabi, yung conviction po, oh, mali yung gagawan mo. Oh, nakamagmaragul, magpakumbaba ka, manyad kang tawad. Nararanasan ho ba ninyo yan? Yung conviction ng banal na Espiritu? Ganyan tayo, kamahal ng ating Panginoon. Dapat ganyan po natin, nakikita yung sarili natin, kilalanan din natin ang sarili natin na nakikristo tayo. Dahil ang Panginoong Jesucristo, hindi siya mapagmalaki, mapagpakumbaba po siya, hindi siya mapagmataas. Mapagpatawad po ang ating Panginoon. Mapagbigay po, generous. Ang ating Panginoon, dapat tayo rin, ganun po natin, nakikita yung sarili natin. Dapat ganun po yung ginagawa po natin. Kahit na meron po mga nagkasala sa atin, mga kapatid po natin, pinapatawad po natin, pinatawad na po natin sila. Amen po ba? Ephesians chapter 2 verse 4 hanggang 6, but God is so rich in mercy and He loved us so much. Ano po? So much that even though we were dead because of our sins, He gave us life. When He raised Christ from the dead, it is only by God's grace that you have been saved. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. He raised us from the dead. Yung patay po nating espiritu, nabuhay pula uli yan. Nagkaroon ulit tayo ng kaugnayan. Kaya ngayon nararanasan po natin yung mga blessings ng ating Panginoong Jesus. Ano pa po? Bakit tayo dapat maging katulad ni Kristo? Bakit tayo pinili upang maging katulad ni Kristo? Upang maging matagumpay po tayo sa ating kaaway. Tayo po ay matagumpay na. Triumph over the enemy. Hindi po tayo talunan. Hindi po tayo magtatagumpay pa lang. Tayo po ay matagumpay na. Past tense. Amen po. We are victorious. We are more than conqueror. Amen po. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 15:57? But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmalaki na ginawa ko ito, nagbigay ako ng ganyan. Wala po tayong maipagmamalaki. Kaya lang po natin nagagawa yan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Siya lang po yung nagbibigay sa atin ng katatagan ng kalakasan. Siya po yung nagbibigay, yung minahal niya tayo ng unconditionally. Kaya naipapakita lang natin yung pag-ibig natin yan sa pamamagitan ng pagbibigay, yung paggawa po natin doon sa kanyang mga kautusan. Kaya pag sinusunod natin yung mga kanyang kautusan, patunay lamang na tayo ay disipulo niya. Patunay lamang na mahal po natin ang ating Panginoon kapag sinusunod po natin ang kanyang mga kautusan. Yan po tayo dapat. Amen. Kaya ano po ang sabi ng Romans chapter 8:37? Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Hallelujah. Napakasarap po. Revelation 12:11, our people defeated Satan because of the blood of the Lamb and the message of God. They were willing to give up their lives. Our people, tayo po yan, defeated Satan. Tinalo na po natin ang ating kaaway na si Satanas at ang kanyang mga kampon ng demonyo. Amen po ba? Tinalo na po natin sila. Wala na po sila na magagawa sa pamamagitan ng sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. And the message of God. They were willing to give up their lives. Tayo ho ba, willing tayo na ipagkaloob po natin ang ating buhay? Noon ho bang panahon ng pandemic, naka-quarantine po tayo, naka-lockdown tayo. Sino po yung ginawa niya na nag-share siya ng salita ng Diyos? Lumabas siya sa bahay niya. Na sinasabi niya,
Kung may gagana ka, huwag kayong mag-alala. Mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Protektado tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin mo lang siya bilang sarili mong tagapagligtas. Dapat po nagawa natin. Pwede natin, dapat natin na maibigay po natin o pwede nating ibigay ang ating buhay para sa ating Panginoon. Alam po ninyo yung buhay dito sa lupa, temporary lang po yan. Tayong lahat, mamamatay tayo. Tayong lahat na mananatili sa ating Panginoong Hesukristo, makakasama po natin. At doon sa langit, wala na pong kasakitan, walang COVID-19. Wala na po yung unbelief, yung doubt. Ano po? Tayong lahat doon, masaya tayong lahat. Bakit? Natutunan nating manampalataya sa salita ng Diyos, kaya nandun tayo. Sana po asamin po natin ito. Asamin po natin na maging katulad po tayo ni Kristo. Pinili tayo para maging katulad po tayo ni Kristo. Basahin mo ang banal na salita ng Diyos. At itong mga pinag-aaralan nating ito, ang mensahe niyang ito, bakit ka pinili ng ating Panginoong Hesukristo? Para maging katulad niya tayo. Amen po ba? Kaya nga po mag-review tayo. Chosen to be like Christ, free us from condemnation. Pangalawa, receive His Holy Spirit. Unburden us from the curse of the law. Identify ourselves in Christ. Triumph over the works of the enemy. Ang ating pong word, fruit. Mamunga po tayo. Tandaan po ninyo, kahit napakaganda ng sanga, kapag yan po ay hindi nakadugtong sa puno, kahit na napakaganda, malalanta po yan. Unti-unti pong mamamatay yan. Kaya ano ang sabi ng salita ng Diyos? Abide in me. Abide in me. Manatili kayo sa akin at ako mananatili sa inyo. Kapag ganun po tayo, nananatili tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Yung pagkapili po natin na maging katulad tayo ni Kristo, makikita po natin yan sa buhay po natin. Magmamanifest po yan sa buhay po natin. At makikita po natin, marami po tayong bunga. Maraming kaluluwa ang maidadala po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po.